Hinamak na manugang. Kabanata 215. Malamig na sigaw ni Alex Dixon at itinulak ang mga kamay palabas ng rehas. Bumangon ka. Sa kanyang utos, isang malaking alon ang taas ng 12-12 ng metro mula sa dagat sa di kalayuan. Para itong puting batis na dumadaloy patungo sa dalampasigan. Papalapit ng papalapit ang malalaking alon, at umiihip ang malakas na hangin. Sa ulap, may malabong hugis ng isang higanteng water dragon. Napakabangis nito, na para bang maaari nitong lumunin ang mga tao anumang oras. Ito ay ang tubig. Nagkaroon ng isang pagsabog ng tagay na nagmumula sa ibaba, at ang mga tao ay kumukulo. Naramdaman ng ilang tao sa tuktok ng gusali ni Guanay na nanghina ang kanilang mga paa, at halos hindi sila makatayo ng tuwid. Isang malaking bagzo ng hangin na may matubig na ambon ang nagpabaligtad sa mga mesa at upuan. Ang iilan sa kanila ay hindi makahawak ng mahigpit sa rehas, at saka lang nila naiwasang masabugan sa ibaba. Sa gitna ng mabangis na hangin, hindi kumikibo si Alex Dixon. Kalmado siyang tumalikod at casual na inihagis ang walang laman na tasa sa kamay sa mesa. Tumingin si Gu Jihai at biglang napaluhod. Nang makita ng ibang guild leaders ang teacup, lumuhad din sila sa lupa sa takot. May nakaguhit na dragon sa ibabaw ng tasa ng porselana. Ito ay eksaktong kapareho ng higanteng dragon ng tubig sa ibabaw ng dagat. Ang dragon ng tubig ay bumulong mula sa ibabaw ng dagat, na may dalang malaking alon na tila isang malaking pader, na naglalabas ng maringal na aura. Ito ay isang himala. Nadurog ang puso ni Gu Jihai at nabigla siya na hindi siya makapagsalita. Bumagsak siya sa lupa ng malalim. Gulat na gulat din ang iba kaya hindi sila makahinga. Lumuhad sila sa lupa at hindi na makabangon. Kahit na nakita ni Li Tailei si Alex Dixon na gumamit ng Heaven Thunder, nabigla pa rin siya sa pader ng tubig. Hindi niya maiwasang lumuhad sa lupa at bumulong. Master Dixon, isa kang tunay na Diyos sa mundong ito. Ang dragon ng tubig ay umungal at umikot sa itaas ng karagatan sa harap ng Guanay Tower. Isang malakas na hangin ang umihip. Si Alex Dixon ay tumayo ng matangkad, nakatingin sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Bahagyan niyang ikinaway ang kanyang kamay. Maghiwa-hiwalay. Ang water dragon na umaaligid sa ere ay biglang nagtaas ng dragon claw sa kanya. Pagkatapos yumuko, ito ay naging ambon at nahulog mula sa langit. Parang biglang bumagyo. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang mga ulap at muling sumikat ang araw. Ang iilan sa kanila ay lumuhad sa lupa, walang lakas ng loob na bumangon. Paano magagawa ng isang mortal na ipatawag ang hangin at ipatawag ang ulan, at utusan ang dragon ng tubig? At walang nang ahas na sumalungat sa ideya ni Alex Dixon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang utusan ni Alex Dixon ang lahat na tumayo, ang lahat ay tumayo sa takot. Bagamat huminto ang hangin at ulan, ang ibabaw ng dagat ay hindi mapapantayang kalmado, na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang magulong bulwagan at ang tubig na tumatakip sa lupa ay nagpaalala sa lahat ng nangyari kanina. Nanginginig na tumayo si Gu Jihai at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Alex Dixon habang nanginginig. Ako si Gu Jihai, hindi ako nangangahas na mas mataas kay Master Dixon. Handa akong ituring si Master Dixon bilang pinuno ng Merchant Union at utusan ang lahat ng mga kasapi. Ang kabilang partido ay hindi isang mortal sa lahat. Deputy leader lang siya, how could he dare to be the leader? Sabay-sabay na sinabi ng lahat, gusto naming maging Master Dixon bilang aming Alliance Master. Hindi man lang nang ahas si Gu Jihai na tawagin ang kanyang sarili bilang Vice Alliance Master. Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na tumayo sa pantay na katayuan ni Alex Dixon? Speaking of which, ang pagkakaroon ng hapunan kasama si Alex Dixon ay isang reward para sa kanila. Mukha namang kalmado si Alex Dixon. Hindi siya interesado sa lider ng alyansa ng Merchant Union, ngunit dahil ang ilang taong ito ay sumuko sa kanya, sinabi niya, sa darating, kapag wala ako sa Haicheng, si Li Tailei at Gu Jihai ang bahala sa affairs of the Merchant Union. Mayroon ka bang anumang oras? Paano sila maglakas loob na tumanggi? Lahat sila ay tumangu. Tuwang-tuwa si Li Tailei. Noong nakaraan, siya ay isang maliit na figure sa Merchant Union at walang karapatang gumawa ng mga desisyon.
Ngayon, siya ang namamahala sa Merchant Union at kapantay ng isang tulad ni Gu Jihai. Ang lahat ng ito ay dahil sinunod niya ang tamang tao. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat kay Alex Dixon, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Sa sandaling ito, isang babaeng sekretarya ang kumatok sa pinto at pumasok. Sinabi niya kay Gu Jihai, nandito na si Alliance Chief Liu. Tumawag siya at sinabing malapit na siya rito. Si Liu Yiqian ba? Sumimangot si Li Tailei. Di ba sabi niya hindi siya makakapunta ngayon? Mukhang nahihiya ang mga pinuno. Nagkatinginan sila. Bagamat ang 7 presidente ng Merchant Union ay nagkakaisa na pumili ng lider ng alyansa, napili lang si Alex Dixon bilang pinuno ng alyansa, at wala pa silang oras para ipaalam kay Liu Yiqian. Ang pagdating ni Liu Yiqian sa kritikal na sandaling ito ay tiyak na magdudulot ng salungatan. Sumuko na si Gu Jihai kay Alex Dixon sa kanyang puso at sinabing, bumaba ako at ipapaliwanag ang sitwasyon kay Liu Yiqian. Mula ngayon, miyembro na lang siya ng Merchant Union, hindi ang lider ng alyansa. Pakiramdam ni Alex Dixon ay parang pamilyar ang pangalan. Tumangala siya at nagtanong, President Gu, sino itong Liu Yiqian? Mabilis na sinabi ni Gu Jihai, Chief Lin, si Liu Yiqian ay presidente ng Wanfu Group. Ang kumpanya ay pangunahing nagpapatakbo ng Western medicine, turismo, real estate, at mga negosyo sa pagkain. Siya ang ikatlong anak ng patriarch ng Liwes. Pagkasabi noon ay tila may naisip siya at mabilis na idinagdag, ang branch ng Liwes ay nasa Jinling City. Mukhang sila ang nagpapatakbo ng construction company. Liwes pamilya. Nagulat si Alex Dixon. Hindi niya akalain na ang Liwes family ay magkakaroon ng isang sikat na pinuno ng Merchant Union. Gayunpaman, narinig din niya ang pagbanggit ni Jane Liwes na ang pamilya Liwes ay talagang maunlad at isang malaking angkan. Ang sangay na ito sa lungsod ng Jinling ay maaari lamang ituring na sangay ng pamilya at hindi nararapat na banggitin sa pamilya. Kaya ito ay anak ng patriarka ng Liwes family. Umisi si Alex Dixon. Tinawag ni Old Lady Liwes ang patriarch, na nagbabalak na humihiling sa kanya na parusahan siya. Hindi niya inaasahan na nagkataon lang na makakabangga niya ito. Pinagmasdan ni Gu Jihai ang ekspresyon ni Alex Dixon at nakitang may mali. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi kaya nagkaroon ng conflict sa pagitan ni Liu Yiqian at Alex Dixon. Mabilis siyang nag-isip. Si Alex Dixon ay ang matrilocal na manugang ng Liwes family. Tungkol naman sa Liwes family. Nang maisip niya ito, nagulat si Gu Jihai. Natatakot siya na ang dalawa sa kanila ay nagkakaroon ng hindi kanais-nais na oras. Tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian sa kanyang puso at agad na tumayo sa gilid ni Alex Dixon. Isa lang itong Liwes family. Gaano man ito kalakas, ito ay walang halaga kumpara sa banal na kapangyarihan na ginamit lamang ni Alex Dixon upang utusan ang langit at lupa. Nag-isip siya sandali at ngumiti sa lahat. Matagal nang wala si Alliance Master Liu sa Chamber of Commerce. Matagal nang hindi nasisiyahan ang lahat sa kanya. Ngayon, kinuha na ni Master Dixon ang posisyon ng Alliance Master. Sa palagay ko ay hindi natin siya dapat hayaan. Halika dito. Kung hindi, masisira ang mod. Sa sandaling sinabi iyon ni Gu Jihai, sumang-ayon lahat ang ilang pinuno ng guild. Matalino ang lahat, paanong hindi nila makita ang ekspresyon ni Alex Dixon? Higit pa rito, kahit na si Liu Yiqian ang pinuno ng Merchant Union, matagal na siyang absent, at karamihan sa mga bagay ay pinangasiwaan ni Gu Jihai. Nagkaroon din ng negatibong komento ang lahat tungkol sa kanya, ngunit natatakot silang masaktan ang Liwes family, kaya hindi sila naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Pagkatapos ay nagpasyahan na. Kinawayan ni Gu Jihai ang kanyang kamay at hinayaan ang babaeng sekretarya na magayos. Alex Dixon said, ayokong sabihin kahit kaninong nangyari dito ngayon. Sana walang magbanggit nito sa mga outsiders. Mabilis na sinabi ni Lu Mingyuan, tama. Si Chief Dixon ay may banal na kapangyarihan. Kung malalaman ito ng mga tagalabas, magdudulot ito ng kaguluhan. Kung sino man ang maglalakas loob na maglabas ng salita, sila ay mapapatalsik sa Kamara ng Komersyo. Sila ay itinuring na mga kaaway ng buong mundo ng negosyo ng Nangguang.
Nang makitang abala siya sa pagbutlak, sinamon siya ng tingin ni Gu Jihai at magalang na sinabi kay Alex Dixon, Chief Lin, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito ay pananatilihing lihim. Walang mga tagalabas ang makakaalam nito. Tuldok. Isang itim na Rolls-Royce ang nagmaneho papunta sa gusali ng Guanay. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kakaibang tindig, kasunod ang isang babaeng sekretarya. Naglakad siya papunta sa pinto. Ito ang orihinal na chairman ng Chamber of Commerce, Lewis Yikian. Habang naglalakad siya papunta sa pinto ay agad siyang hinarang ng mga security guard. Kumunat ang noo ni Lewis Yikian. Ang babaeng sekretarya sa likod niya ay pumunta sa harap at pinagalitan, bulag ka ba? Ito si Alliance Master Lewis. Kabanata 216. Hindi gumagalaw ang seguridad, inutusan ni Vice Alliance Master Gu si Guildmaster Lewis na umuwi muna. Ipapaliwanag niya sa iyo mamaya na hindi ka na ang Alliance Master, kaya wala kang karapatang pumasok. Ano? Guildmaster. Nagdilim ang mukha ni Lewis Yikian, at isang galit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang grupong ito ng mga tao ay karaniwang sumusunod sa kanyang mga utos at nambobola siya, ngunit ngayon ay talagang ibinaba nila siya sa pinuno ng guild sa kanilang sariling kagustuhan. Sumimangot si Lewis Yikian, at agad na naramdaman na may mali. Madilim ang langit, at patuloy na umuulan. Nakita ng lahat ang taya ng panahon bago sila lumabas. Maaraw daw ngayon kaya hindi sila nagdala ng payong. Sinong mag-aakala na uulan ng ganitong oras? Ang grupo ng mga tao ay nakatayo sa pasukan ng Guanay Tower ng ilang sandali, at sila ay basang-basa na. Basang-basa na ang suit ni Lewis Yikian, nanginginig sa lamig. Bilang karagdagan sa panunood ng tubig ngayon, ang bangkita ay napuno ng mga tao. Si Lewis Yikian ay itinulak sa paligid ng mga tao, at maging ang mga bodyguard na sinubukan nilang makakaya upang protektahan siya ay hindi mapigilan ang dumaraming tao. Biglang nagsisiksikan ang isang grupo ng mga tao. Sumigaw sila, nakahanap ng himala ang Dragon God. Gusto niyang makita ang Dragon God. Si Lewis Yikian at ang iba ay pinisil-pisil hanggang sa mapuno ng dumi at dumi ang kanilang mga mukha. Galit na sigaw nila, anong Dragon God? Nagpumiglas ang bodyguard na tumayo at mabilis na sinabi ng mga taong ito na noong tumaas ang tubig ngayon, lumitaw ang Dragon God sa tubig. Nasa dagat iyon sa harap ng Guanay Tower, kaya lahat ng tao sa kalye ay nagsisiksikan. Kalokohan. Galit na saway ni Lewis Yikian. Biglang sumugod ang isang malakas na lalaki at ibinagsak siya sa lupa, dahilan para mahulog siya sa putikan. Bago pa man makalapit ang bodyguard, sumiksik ang isa pang dosenang tao. Nahulog si Lewis Yikian sa putik at naapakan ng ilang beses. Nang hinihingal at hinihila siya ng bodyguard, naging basang manok na siya, pati buhok niya ay tumutulo na rin ng putik. President Lewis, okay ka lang ba? Mabilis na sumiksik ang sekretarya at kumuha ng tisyo para tulungan itong panasan ang mukha. Hinawakan ni Lewis Yikian ang tisyo at malakas na itinapon sa lupa. Siya ay umungal sa galit, tawagan ka agad si Gu Jihai. Siya ay nagtatago sa itaas. Ano ang nangyayari? Guild Leader Lewis, mangyaring umalis ka na. Mukhang mahina ang security guard at ayaw siyang paalisin. Si Vice Alliance Master Gu ay tumatanggap ng mga bisita. Sinabi na niya sa amin na huwag hayaan ang sinumang makagambala sa kanya. Sa sobrang galit ni Lewis Yikian ay muntik na siyang mawala ng malay. Pinunasan niya ang putik sa mukha niya at puno ng galit ang mukha niya. Palakas ng palakas ang ulan, at lahat ng taong nanunood ay basang-basa at nagtakbuhan. Tanging wala silang mapagtataguan, at nanginginig lamang na nakatayo sa pasukan ng gusali. Nang makitang lumalakas na ang ulan, nagmamadali ring tumayo ang mga security guard pabalik sa gusali. May ilang payong na nakalagay sa pasukan. Nang gustong puntahan sila ng babaeng sekretarya ay pinag-uusapan siya ng security guard. Ang mga payong na ito ay hindi para sa iyo. Para sa mga natatanging bisita. Ang mukha ni Lewis Yikian ay mapula, at ang kanyang mga mata ay duguan. Isang security guard lang ang nang-ahas na maging walang galang sa kanya. May nangyari siguro sa building. Sa malungkot na ekspresyon, tumangala siya sa gusali at itinuro ang katulong sa likod niya.
Pumunta ka at alamin kung sino ang eksaktong umakyat sa itaas para gawing napakayabang at matapang si Gu Jihai. Hindi man lang siya humakbang sa pinto at hindi inaasahang naalis siya sa posisyon ng business alliance. Kinailangan pa niyang tumayo sa ulan at basang-basa sa sabaw. Nag-aapoy ang puso niya sa galit. Maya-maya, tumakbo ang katulong. President Liwes, bukod sa iyo, ang ibang mga presidente ay nasa itaas na palapag. Balita ko nandoon na sila. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Tubhang naiinip si Liwes Yiqian. Naghalal sila ng bagong pinuno ng Merchant Union mula sa Jinling. Ang pangalan niya ay Alex Dixon. Hindi kumikibo si Liwes Yiqian. Ilang beses nang kumaibot ang mga kalamnan sa mukha niya. Maya-maya tumawa siya ng galit. Good. Hindi man lang ako pinaalam ng grupong ito na pumili ng isa pang lider ng alyansa. Malakas talaga ang pakpak nila. Sinabi niya ang salitang mabuti ng 3 beses na sunod-sunod. Malinaw na galit siya. Ang mga katulong ay nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na galitin siya. Ang buong katawan ni Liwes Yiqian ay natatakpan ng tubig, at ang kanyang mukha ay namumula habang siya ay nagmumuni-muni. Sa buong mundo ng negosyo ng Nangguang, hindi pa niya narinig ang Alex Dixon dati. Ngunit ang taong ito ay talagang nakakuha ng suporta ni Gu Jihai at ng iba pang mga pinuno, at hinaranggan pa siya sa labas ng gusali. Makikitang hindi siya ordinaryong tao. Naisip ito ni Liwes Yiqian, ngunit wala pa rin siyang mahanap na anumang pahiwatig. Tumangala siya at nakita ang ilang security guard na kumakain ng buto ng melon sa bulwagan. Ginamit pa nila ang maliit na araw sa pag-ihaw ng mga damit. Ito ay komportable at mainit-init. Gayunpaman, silang lahat ay basang-basa sa ulan at nanginginig sa lamig. Pinigilan ni Liwes Yiqian ang kanyang galit na sumigaw. Bumalik muna tayo at alamin kung sino itong may apelyidong Dixon. President Liwes, babalik ka na ba sa kabisera? Hindi, pupunta tayo sa Jinling. Sabi ni Liwes Yiqian na may malungkot na mukha. Mayroon akong isang malayong kamag-anak na nagngangalang Liwes Mingfeng, na nagnenegosyo ng konstruksyon sa Jinling. Dahil ang Dixon na ito ay nagmula sa Jinling, pupunta ako at alamin kung sino siya. Hiniling din sa akin ni Dad, pumunta sa Jinling para ayusin ang isang panloob na hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Tuldok. Sa gusali ni Guanay. Napatingin si Alex Dixon sa mga tao at nagtanong, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo ngayon? Alliance Master, kabisado ko na lahat. Magalang na tumayo sa harapan niya ang ilang guild leaders at sabay na sumagot. Tumango si Alex Dixon at tumayo. Kung gayon, gawin mo ang sinabi mo. Kapag wala ako kay Hai Cheng, si Li Tailei ang mamahalin sa lahat ng bagay. Ibinigay niya ang negosyo ng pagbubukas ng isang pharmaceutical company, supply ng mga halamang gamot, at pagbebenta sa mga pangulo. Nanatili na siya sa Haicheng ng ilang araw, at oras na para bumalik sa Jinling. Ang paglalakbay na ito sa Haicheng ay hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi lamang nito itinatag ang kanyang posisyon bilang pinuno ng mundo ng negosyo ng Nangguang, hindi rin niya nakuha ang Moonlit Stone. Higit sa lahat, namiss niya ang kanyang asawa. Mula nang magpakasal siya, si Alex Dixon ay hindi hiwalay kay Jane Liwes ng ganoon katagal. Bago siya dumating, ang relasyon nila ni Jane Liwes ay kagagaling lang, at ito na ang oras para makaramdam siya ng init. Nang matapos si Alex Dixon sa pagbibigay ng mga tagubilin sa kanila, bumaba siya mula sa gusali ni Guanay at ipinadala ni Li Tailei sa paliparan. Nakahinga ng maluwag ang ilang pinuno ng guild. Umupo sila sa mga upuan na para bang nabigyan sila ng amnestia, at wala sa kanila ang makapagsalita. Masyadong nakakabigla para sa kanila ang eksena kung saan ipinatawag ni Alex Dixon ang Water Dragon habang inuutusan niya ang hangin at ulan. Sa harap ng gayong banal na himala, para silang mga langgam sa mortal na mundo, walang kapangyarihang lumaban. Mapait na ngumiti si Zhou Changshan at sinabing, lahat, natatakot ako na ang buong mundo ng negosyo ng rehiyon ng Nangguang ay kailangang baguhin ang mga istruktura nito sa hinaharap. Hindi sinasang-ayunan ni Gu Jihai, ang mga malalakas ay iginagalang. Sa tingin ko ay mas mabuting sundin natin si Chief Dixon kaysa kay Liwes Yiqian. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi niya. Bagamat mayaman si Liwes Yiqian at may pamilya,
Siya ay isang negosyante kung tutuusin. Imposible para sa kanila na makakuha ng maraming iba, ngunit iba si Alex Dixon. Malinaw nilang sinabi kung magkano ang kikitain nila sa pagtulong kay Chief Dixon. At ilang tao sa mundo ang maaaring maging lihim ni Chief Lin. Sa sandaling ito, isang sekretarya ang kumatok sa pinto at pumasok upang magulat ng alanganin. President Gu, ngayon lang. Dumating si President Lewis. Nagulat si Gu Jihai at mabilis na nagtanong, hindi siya pumasok, tama ba? Ayon sa iyong mga tagubilin, pigilan mo siya. Ngunit si Pangulong Lewis ay tila galit at umalis na may haplos sa kanyang manggas. Nag-aalalang sinabi ni Luming Yuan, ano ang dapat nating gawin? May sama ng loob tayo sa kanya. Kabanata 217. Inilapag ni Gu Jihai ang tasa ng tsaa sa mesa at sinabing dahan-dahan, hayaan mo siya. Nang banggitin ko si Lewis Yikian, ang ekspresyon ni Chief Dixon ay tila hindi nasisiyahan. Marahil ay may ilang salungatan sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi. Maaaring dahil kay Lewis Yikian. Kung willing siyang manatili, then so be it. Kung hindi, pwede siyang umatras sa alyansa. Si Chief Dixon ay bagong opisyal. Hindi natin hahayaang mawala ng interes si Lewis Yikian. May mga alalahanin si Luming Yuan sa kanyang puso, kaya't sinabi niya, ang pamilya ni Lewis Yikian ay napakakapangyarihan, at siya rin ay isang taong mapagkalkula. Natatakot ako na ito ay makapinsala sa atin sa hinaharap. Bakit ka natatakot sa kanya? Sinabi ni Zhou Changshan, kami ay nagtatrabaho ngayon para kay Chief Dixon kung mayroon man, humingi ng tulong sa hepe. Sa palagay ko mayroon siyang ilang mga ulo na naghahanap ng gulo kay Chief Dixon. Lahat ay sumagot, oo, kami ay mga tauhan ni Chief Dixon, bakit kami matatakot sa isang lalaking may apelyidong Lewis? Tumango si Gu Jihai na may kasiyahan at nagturo. Ilayo mo ang orihinal na upuan ni Lewis Yikian at itapon mo ito. Maghanda ng bago para kay Chief Dixon, ito ay upang maiwasan ang pagiging nakakasira ng paningin ni Chief Dixon. Tuldok. Bumaba si Alex Dixon at papasok na sana sa sasakyan. Biglang sumipol ang isang itim na Harley na motorsiklo. Sa lakas ng hangin, huminto ito sa harapan niya. Nakasuot ng black leather jacket ang driver. Ang manipis na leather na pantalon ay masikip sa kanyang jade legs na naglalabas ng magagandang linya. Nosebleed lang ang mainit niyang katawan. Tumangala si Alex Dixon at umiling, hindi ko lang alam na magmaneho ng mas mabagal. Walang humahabol sa iyo. Inalis ng driver ang kanyang helmet at ipinakita ang magandang mukha ni Chen Xiaojiao. Napasabunot siya sa buhok at tinitigan siya. Kung hindi ako nagmamaneho ng mas mabilis, maaabutan ba kita? Umiti si Alex Dixon at nagtanong, bakit mo ako hinahanap? Sumagot si Chen Xiaojiao ng isang tanong. Babalik ka ba sa Jinling? Oo. Bahagyang ibinuka ni Chen Xiaojiao ang kanyang cherry lips at may gustong sabihin ngunit muling nagsalita. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, nagmamadali ka nang bumalik. Gusto pa rin ni Lolo na itago ka pa ng ilang araw para pag-usapan ang mga medikal na kasanayan sa iyo. Ang lolo mo ba ang gustong itago ako, o gusto mo pa akong manatili ng ilang araw? Natatawang tanong ni Alex Dixon. Namula si Chen Xiaojiao at agad na sinabi, bakit gusto kong manatili ka? Buong araw kang nakatira sa Shou family, kumakain at umiinom ng walang bayad. Nakakainis pa rin. Pinagmasdan ni Li Tailei ang kanyang ekspresyon at mabilis na nakahanap ng dahilan para umalis, naiwan silang dalawa na nakatayo sa tabi ng kalsada. That's perfect. Babalik ako sa Jinling ngayon. Sabi ni Alex Dixon, natapos ko na ang negosyo ko. Dumating din ako sa Haicheng para manatili ng ilang araw. Oras na para bumalik. Isang bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa mga mata ni Chen Xiaojiao. Tinanong niya, Kuya Alex, kailan ka babalik? Saglit na nag-isip si Alex Dixon at sinabing, maaaring ganoon nga, ngunit dapat na sa lalong madaling panahon. Dito naka-set up ang kanyang pharmaceutical factory, kaya hindi maiiwasang maglakbay siya sa pagitan ng dalawang lugar sa hinaharap. Nang marinig na muli siyang darating, ang nerbiyos na ekspresyon ni Chen Xiaojiao ay agad na lumuwag ng husto. Tumingon siya at sinabing, ihahatid kita sa airport. Ginagarantiyahan ko na mas mabilis ka kay Li Tailei. Umiling si Alex Dixon at sinabing, ako na ang magdadrive.
Bakit hindi? Hiniling sa akin ng lolo mo na turuan ka na mag-ingat sa pagmamaneho. Huwag kang magmaneho ng mabilis. Nakangiting sabi ni Alex Dixon. Kaya, para makamit ang kahulugan ng edukasyon, pagkakataon ko na ang magmaneho sa pagkakataong ito. Tuldok. Pagkatapos ng 10 minuto, pinaandar ni Alex Dixon ang Harley motorcycle na kasing bilis ng kidlat sa kalsada. Sumipol ang hangin sa kanyang tenga. Tanging anino ng itim na kotseng kumikislap ang nakikita ng mga naglalakad sa gilid ng kalsada at nawala sa kanilang paningin sa isang kisap mata. Niyakap ng mahigpit ni Chen Xiaojiao ang kanyang baywang at sumigaw ng tuluyan. Alex Dixon, magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Mahuhulog ako. Ang bilis ng karera na ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Pakiramdam niya ay lumilipad siya. Masyadong nakakatakot. Ito ay hindi isang motorsiklo, ngunit isang rocket. Natawa si Alex Dixon sa kanyang puso. Habang nagmamaneho ay nagtanong siya na parang walang nangyari, alam mo ba kung paano ipaliwanag sa lolo mo kapag bumalik ka? Alam ko. Mariing ipinikit ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga mata at hindi man lang naglakas loob na tumingin. Nagmamadali siyang tumango, sinabi ko kay lolo na hindi na ako makikipagkarera. Mabuti yan. Nagpreno si Alex Dixon at tuloy-tuloy na huminto sa harap ng airport. Huminga ng malalim si Chen Xiaojiao at tumalon ng isang hakbang mula sa kotse. Nag-squat siya sa gilid ng kalsada at nag-retch. Ang nakakatakot na bilis na ito ay nagparamdam sa kanyang tiyan na parang tumatalon sa dagat. Lumapit si Alex Dixon at tinapik ang likod niya. Itinaas niya ang kanyang daliri na parang lumilipad at tinapik ang 3 acupuncture point. Noon lang nakahinga si Chen Xiaojiao at tumayo na nababalot ng alikabok ang mukha. Alex Dixon nodded his head in satisfaction and said, alam mo naman ang pakiramdam ng makarsik, di ba? Huwag kang magalit sa lolo mo simula ngayon. Alex Dixon, sinadya mo naman akong pagtawanan di ba? Tumitig si Chen Xiaojiao habang nakadilat ang mga mata. Hindi, matuwid na sabi ni Alex Dixon at nagkibit balikat. Look at me. Am I not fine? A little girl should look like a little girl. Bakit siya magde-drive? Nang makita ang kanyang matanda na tono, hindi maiwasan ni Chen Xiaojiao na itaas ang kanyang ulo. Alex Dixon, you are at most 5 or 6 years older than me. Don't think that you can teach me a lesson. Anyway, pupunta ako sa Jinling para hanapin ka. Pagdating ng panahon, makikita ko ang pagmamaneho ko, kasanayan. Wala na akong pakialam sayo. Aalis na ako. Tumingin si Alex Dixon sa oras. Malapit nang sumakay sa eroplano, kaya naglakad na siya papunta sa airport. Sa likod niya, kumislap ang mga mata ni Chen Xiaojiao na may masalimuot na tingin. Lumakad siya pasulong at sumigaw, Alex Dixon. Napalingon pa lang si Alex Dixon nang may biglang bumangga sa kanyang mga braso. Subconsciously niyakap niya ito. Isang alon ng halimuyak ng isang batang babae ang sumugod sa kanyang ilong, dahilan upang hindi niya malabanan ang init sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang baywang, at agad na bumuga ng malamig na hangin. Ipapamura kita. Kinurot ni Chen Xiaojiao ang kanyang baywang ng buong lakas, na para bang sinamantala siya nito, at kampante siyang tumalon. Umiti ng mapait si Alex Dixon at umiling. Napakahirap pakitunguhan ng batang ito. Tumakbo ng ilang hakbang si Chen Xiaojiao at pagkatapos ay tumalikod, tinitigan siya gamit ang kanyang maningning na mga mata. Sinigawan niya ito, Kuya Alex, tandaan mong halika at hanapin mo ako kapag bumalik ka sa Haicheng. Natigilan si Alex Dixon at nakita niya ang matinding pag-aatubili sa kanyang mga mata. Si Elder Shou ay isang medikal na baliw. Naalala rin kaya ng babaeng ito ang kanyang husay sa medisina. Tumango siya at sinabing, I will. Nagsimula ang eroplano at lumipad patungo sa langit. Nakaupo si Chen Xiaojiao sa motorsiklo at tumangala sa puting eroplano na tumatawid sa kalangitan. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Galit na sabi niya. Sa susunod na pagkikita natin, tiyak na iba ang tingin ko sayo. Tuldok. Makalipas ang isang oras. Nakatayo si Alex Dixon sa paliparan ni Jinling, ang isang kamay ay hawak ang kanyang malita at ang isa naman ay hawak ang kanyang telepono habang tinatawagan niya si Jane Lewis.
Miss, nasa labas ka ba ng passageway number 7? Pupunta ako dyan. Hindi napigilan ni Alex Dixon ang pinanabik sa kanyang puso nang maisipan niyang makilala kaagad si Jane Lewes. Ang isang araw ng hindi pagkikita ay parang 3 araw ng taglagas. Ngayon lang niya naintindihan ang tanong na ito. Hindi rin niya alam kung gusto niya ng asawa o hindi. Humakbang palabas ng boarding gate si Alex Dixon at saktong pag-angat niya ng ulo ay dahan-daang huminto sa kanyang harapan ang isang itim na Porsche 911. Bumaba ang bintana at napalingon ang babae sa loob. Hinubad niya ang suot niyang sunglass at bumungad sa kanya ang malamig at gumagalaw na mukha. Ikaw. Natigilan si Alex Dixon. Matagal niyang tinitigan ang babaeng ito at hindi na siya bumalik sa katinoan. Si Su Ching-cheng iyon. Si Qin Yue ay nakaupo sa tabi niya. Bahagyang kumerba ang mapupulang labi ni Su Ching-cheng at ngumiti, Kuya Alex, hindi ka ba masaya na makita ako? Kabanata 218. Napangiti ng mapait si Alex Dixon sa kanyang puso. Paano siya magiging masaya o hindi? Hindi niya lang akalain na dito niya makikita si Su Ching-cheng. Tanong niya, Ching-cheng, nandito ka rin para sumakay ng eroplano? Umiling si Su Ching-cheng, hindi, narito ako para sunduin ka. Malamig na sinabi ni Qin Yue, Alex Dixon, naghihintay si Ching-cheng sa labas ng airport sa loob ng 4 na oras para lang sunduin ka at nag-ayos pa siya ng welcome banquet para sa iyo sa Qingyan Pavilion. Ito, salamat. Pero may dumating na para sunduin ako. I appreciate your good intentions. Nakagat lang ng bala si Alex Dixon at nasabi. Nang magsalita siya, kumilos siya na parang isang magnanakaw at walang kamalay-malay na tumingin sa harap. Sa sandaling ito, nakita ni Alex Dixon ang figure ni Jane Lewes at natigilan. Tapos na. Nasa tapat ng kalsada si Jane Lewes, nakasuot ng puting damit at eleganteng tingnan. Hawak niya ang isang transparent na payong sa kanyang kamay at naghihintay na tumawid sa kalsada sa tapat ng sidewalk. Nang iangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo, nakasalubong niya ang linya ng paningin ni Jane Lewes. Nakita siya ni Jane Lewes at agad nang umiti ng matamis. Mukhang good mood siya at kumaway pa sa kanya. Bihira para sa kanyang asawa ang gumawa ng inisyatiba upang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban, ngunit naramdaman ni Alex Dixon na manhid ang kanyang anit. Bakit ba nagkabanggaan na naman ang dalawang babaeng ito? Bumagsak ang Mars sa Earth. Mabilis na nagpasya si Alex Dixon at sinabi kay Su Ching-cheng, narito ang taong sumando sa akin. Salamat sa pagpunta mo para sunduin ako sa pagkakataong ito. Salamat sa susunod kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin niyon, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Su Ching-cheng na magsalita at agad na naglakad papunta sa tapat ng kalsada. Tatawid na sana ng kalsada si Jane Lewes nang makita niyang nauna na sa kanya si Alex Dixon. Natigilan siya saglit at nagpout. Bakit ang bilis mong maglakad? Nang makita ang pamilyar na magandang mukha ng kanyang asawa, si Alex Dixon ay nasa sabik at nakangiting sinabi, syempre gusto kitang makita ng mas maaga. Namula si Jane Lewes at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Sa totoo lang, 4 na taon na niyang kasama si Alex Dixon. Hindi siya sanay na magkahiwalay ng ilang araw. Busy si mama ngayon, kaya hindi kanya iniwan ng pagkain. Tere, kain tayo sa labas. Sige. Tumango si Alex Dixon. Alam na niyang hindi mag-iiwan ng pagkain sa kanya ang biyenan kaya pwede siyang mag-candlelight dinner kasama ang asawa. Nakita niya ang pamumula sa pisngi ni Jane Lewes na lalong nagpaganda sa kanya. Hindi niya maiwasang hawakan ang kamay nito. Hindi siya pinigilan ni Jane Lewes gaya ng dati. Ipinasa niya ang payong sa kanya at sumunod sa kanya. Sa Porsche sa kabilang kalsada. Pinanood ni Su Ching-cheng silang dalawa na umalis sa bintana. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Bagamat hindi pamilyar ang kanyang saloobin sa kanya, hindi rin ito kilalang kilala noong kasama niya si Jane Lewes. Para siyang bisita. Nang makitang malungkot ang kanyang matalik na kaibigan, nakaramdam ng kawalan ng katarungan si Qin Yue at hindi napigil ang sabihin, Ching-cheng, umalis na tayo at pigilan sila ngayon at ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Umiling si Su Ching-cheng at mahinang sinabi, kanina lang ay umalis si Kuya Alex dahil natatakot siyang makita ako ni Jane Lewes. Ayaw kong pahirapan siya.
Pero dapat ikaw ang asawa niya. Sinabi ni Su Qingcheng, naghintay ako ng napakaraming taon. Ngayon wala pang 1 taon na lang ang natitira. Kaya kung maghintay. Galit na sinabi ni Qin Yue, sa loob ng 1 taon, napakaraming pagbabago ang maaaring mangyari. Sino ang nakakaalam kung hiwalayan niya ang babaeng ito sa oras na iyon? Paano kung babalikan niya ang kanyang salita? Sa ilang sandali, si Su Qingcheng ay talagang walang mahanap na salita para pabulaanan siya. Bakas ang lungkot sa kanyang magagandang mata. Magkahawak kamay silang dalawa at umalis, hindi mapapantayang intimate. Kaya ba talaga ni Alex Dixon ang lahat sa loob ng 1 taon at bumalik sa kabisera para pakasalan siya? Tiningnan ni Qin Yue ang kanyang nalulungkot na mukha at naikuyom ang kanyang mga kamao. Lihim siyang nagdesisyon. Kailangan niyang hanapin si Alex Dixon at hilingin sa kanya na bigyan siya ng sagot. Tuldok. Matapos ang mahabang paghihiwalay, natapos ang hapunan nina Alex Dixon at Jane Lewes sa silid kainan. Maganda ang mood nilang dalawa. Magkahawak kamay sila habang naglalakad pa uwi. Pero pag-uwi nila, nasira agad ang atmosphere. Nang buksan ni Helena ang pinto at nakitang wala siyang dalang specialty, agad na hamaba ang mukha nito. Alex Dixon, ilang araw ka nang wala. Walang bumili ng gulay sa bahay para lutuin. Lumabas ka yata para magtago. Dali, hugasan mo ang mga mangkok sa kusina. Hindi nasiyahan si Jane Lewes at agad na nagpaliwanag, Ma, kababalik lang ni Alex at pinatrabaho mo siya. At saka, pumunta siya sa Haicheng para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Discuss matters. Asan ang pera? Sigaw ni Helena, ngayong nagsara ang kumpanya ng Lewes family, hindi ko rin makukuha ang pension ko. Kasalanan niya ang lahat. Ma'am, bakit mo sinisi si Alex? Halatang hindi nakayanan ng maayos ang Lewes family. Nakipagtalo si Jane Lewes kay Helena habang tinitingnan si Alex Dixon, sinabihan siyang bumalik sa bahay at iwasan ito. Upang maiwasang mabaliw muli si Helena, walang choice si Alex Dixon kundi ang pumunta sa kusina at maghugas ng pinggan. Rinig na rinig mula sa labas ng bahay ang pagsaway ni Helena. Pumasok si Jane Lewes at sinabing, walang makukuhang share si nanay mula sa Lewes Company. Galit na galit siya nitong mga ilang araw, kaya huwag mo siyang pansinin. Tumango si Alex Dixon. Hindi ito isang beses na pinag-uusapan siya ni Helena, kaya nasanay na siya. Sinabi muli ni Jane Lewes, nitong mga ilang araw, may ipapadala ang pamilya ng mga Lewes. Sasabihin nila na ito ay para magising sa mga hidwaan sa pagitan ng mga pamilya. Kailangan mong mag-ingat. Nandito sila para makipag-areglo sa akin, di ba? Umisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Nilinaw ni tatay kay Lewes Mingfeng na ang dalawang pamilya ay hindi nagtutulungan. Sabi ni Jane Lewes, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga usapan ng pamilya. Kinabukasan. Kinaumagahan ay ginaaysing ni Helena si Alex Dixon at nag-ayos ng maraming gawaing bahay. Nagtrabaho si Jane Lewes sa kumpanya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa opisina, pumasok ang katulong mag-ulat. President Lewes, may bisita sa labas. Gusto daw niyang makipag-usap sa negosyo. Sumimangot si Jane Lewes. Hindi siya nakipag-appointment sa isang customer ngayon, kaya tumangala siya at nagtanong, sino ang taong ito? Ito ay mula sa Jishang Construction Company. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap tungkol sa isang kontrata sa iyo para sa isang pandaigdigang shopping center. Nagulat si Jane Lewes. Ang Jishang Construction Company ay isang sikat na kumpanya sa probinsya. Ang proyektong ito sa shopping center ay isa pang matabang piraso ng karne. Hindi man lang ito maaga ng ibang tao. Bakit pumunta sa kanya ang kabilang partido at gustong pirmahan ito kasama niya? Ang kabuuan ng kontrata ay hindi maliit. Si Jane Lewes ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na tumayo at naglakad papunta sa meeting room. Sa meeting room ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Pumasok si Jane Lewes at nagangat ng ulo ang babaeng iyon at nagkaharap silang dalawa. Miss Chin. Natigilan si Jane Lewes at nagsalubong ng mga kilay. Bahagyang ngumiti si Qin Yue at sinabing, hindi ko inaasahan na maaalala pa rin ako ni Miss Lewes. Kinalma ni Jane Lewes ang sarili. Siyempre nakita niya si Qin Yue at alam din niya na siya ang sekretarya ni Su Qingcheng.
Lumapit siya at nagtanong sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Miss Chin, nandito ka para pag-usapan ang kontrata. Oo. Nag-cross arms si Chin Yue at nagpakumbaba na sinabi, ang Jiaxiang Company ay isang branch company lang sa ilalim ni Boss Su. Natural lang na makakapagdesisyon ako kung sino ang mamahalin sa proyektong ito. Kung gayon, maraming salamat, Miss Chin. Hindi natapos ni Jane Lewis ang kanyang mga pangungusap bago siya marahas na pinutol ni Chin Yue. Pero alam mo rin kung gaano karaming pera ang ginagawa ng proyektong ito. Kaya hindi naman masyado para sa akin na magtaas ng maliit na karagdagang kondisyon, di ba? Natigilan si Jane Lewis at itinaas ang kanyang ulo upang sabihing, sige. Sana in the future, kapag nasa public kayo ni Alex Dixon, it is best not to stay together. Lalo na't hindi sa harap ni Boss Su, kaso naiinis siya kapag nakikita siya. Anyway, hindi mo siya mahal, kaya kanino ka nagpapanggap na in love? Interesting ba? Abangan ang susunod na kabanata.